Tumatayo ako dito ngayon dahil lubos akong nandidire. Nandidire sa kung ano ang nailatala at kumalat sa media. At sa totoo lang, galit ako. Ang dating pribadong alitan ng dalawang pinakamataas na opisyal sa isang county sa Maryland ay nauwi sa pampublikong iskandalo, kung saan naglalaban ang county executive at sheriff dahil sa alegasyon ng mga hubad na selfie. Welcome sa Sidebar mula sa Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Kung nanonood ka, nagpo-post sa social media o gumagawa ng content, baka iniisip mo paano namin agad nababahagi ang maraming clip mula sa iba't ibang kwento at breaking news. Opus Clip ang gamit namin. Ito ay all-in-one AI editor na nagpapadali sa pagkat, paggawa at pag-upload ng video sa anumang platform. Ginagamit ng Opus Clip ang AI para gumawa ng B-roll, mag-reframe ng footage at linisin ng audio. Madali lang, bisitahin ang opus.pro/ o opus.pro Saturday. Mag-sign up ka, mag-upload ka, at sa loob ng isang minuto, may mga perpektong na-edit na clips ka na handa nang i-upload sa TikTok, Shorts, Reels. Ang Opus Clip talaga ang iyong one-stop shop. Ang Opus Clip ay nagbibigay daan sa aming mga producer na mabilis magbahagi ng viral updates mula sa korte. Isa itong makapangyarihang tool para sa professional na pag-edit at pagbabahagi ng ideya. Kaya pumunta ka sa opus.pro/opus.pro Natterbytes para makakuha ng libreng isang linggo at pagkatapos ay 50% diskwento. 3 taon na, paulit-ulit akong napipiritang sagutin ang parehong maling mga paratang. Kaya hayaan ninyong maging malinaw ako. At gusto kong walang kahit anong hindi pagkakaintindihan tungkol sa sinasabi ko. Bilang County Executive ng Wicomico County, hindi ako kailanman nagpadala ng hindi angkop na mga larawan sa isang deputy, sa isang empleyado ng county o kahit kanino pa man. Hindi ko ginawa yon at hindi ko gagawin. Iyan ang sinabi ni Julie Giordano, County Executive ng Wicomico County, Maryland, na galit na naman dahil kailangan niyang sagutin ng chismis na may kumalat na hubad na larawan niya sa isang deputy sheriff. Matagal lang umiikot ang mga paratang, pero uminit lalo ang issue noong nakaraang linggo na magpatawag si Giordano ng biglaang press conference. Ang kasunod ay maaring tuluyang sumira sa mariin niyang mga pagtanggi. Posible ba itong magdulot ng legal na epekto sa hinaharap? Sino ang tama pagdating sa batas? Tatalakayin natin ito. Kaya para mas maintindihan ito, balikan muna natin sandali. Balik tayo sa 2022. Noong taon na iyon, si Giordano na may asawa at isang anak, ayon sa website ng county, ay tumakbo at nanalong Wicomico County Executive o Mayor ng county. Ayon sa county website, siya ang unang babaeng nahalal sa posisyon. Nakikipagtulungan din ang executive sa isa pang mataas na opisyal ng county. Si Sheriff Mike Lewis ay naging pangunahing opisyal ng batas sa lugar noong 2007 at nananatili sa posisyon hanggang ngayon. Ngayon, sakop ng Wicomico County ang malaking bahagi sa paligid ng Salisbury, Maryland, timog ng hangganan ng Delaware. Pero mula nang maupo si Giordano, ayon sa mga media outlet tulad ng WBFF sa Baltimore at WEOC sa Salisbury, kumalat ang matagal ng umiikot na mga sismis na nagpadala siya ng mga hubad na larawan sa kahit isa man lang deputy ng sheriff. Kaya't matagal nang pinahihirapan si Giordano ng mga alegasyong ito. Kabilang na ang ulat ng WBFF na nagsasabing may ebidensya na mayroong ganong mga larawan at naipamahagi na ito. Kaya hindi pa rin malinaw kung ano talagang naging dahilan ng lahat ng ito. Pero pareho sina Giordano at Lewis, hindi tayo sigurado. Kailangan ko lang banggitin ito. Pareho silang tatakbo ulit para sa re-election ngayong taon. Isang bagay na dapat tandaan, okay? Ngayon, umabot sa sukdulan ang lahat noong nakaraang linggo. Hunyo 10 dito, nagkaroon ng isang press conference na halos biglaan. Parang nangyari na lang bigla. At ang galit ni Giordano sa mga chismis na ito, sa mga paratang na ito, ay kitang-kita. Ang mga paratang na ito ay lubos na hindi totoo. Walang basehan ito sa katotohanan. Walang ebidensyang sumusuporta rito. Wala silang ibang layunin kundi ang sadyang pag-atake sa aking pagkatao, integridad at reputasyon. Ayon sa ulat ng WBFF sa Baltimore, di umano'y pinadala ni Giordano ang liham kay Sheriff Lewis tungkol sa mga larawan. Mukhang sumagot si Lewis sa pamamagitan ng sarili niyang liham. Ang mas nakagagalit pa rito ay ang kwento ngayon ay tungkol daw sa mga liham. Ngunit ang buong kwento ay naging paraan para buhayin muli ang mga lumang tsismis tungkol sa di umano'y mga larawan na hindi naman lumitaw dahil hindi naman talaga umiiral ang mga iyon.
Maging tapat tayo sa kung ano talaga ang nangyari dito. Palusot lang talaga ang mga liham. Iyon ang naging pangakit. Sila ang ginamit na pantabing para muling ibalik sa mata ng publiko ang mga maling paratang na ito para sa isang layunin. Siraan ako sa politika at personal na buhay. Ito ang subulan ng fake news. Sa loob ng 3 taon, paulit-ulit kong itinanggi ang mga paratang na ito. Sa loob ng 3 taon, humingi ako ng ebidensya. Sa loob ng 3 taon, hiniling ko na sinumang gumagawa ng mga paratang nga ito ay madlabas ng sinasabing mga litrato. Pagkalipas ng 3 taon, nasaan na sila? Nasaan ang ebidensya? Nasaan ang mga litrato? Nasaan ang katibayan? Simple lang ang sagot, wala. Bilang pinuno ng county, hindi ko kailanman ipinadala ang mga iyon. Ang pinakakinagagalit ko ay hindi yung kailangan kong tumayo dito at ipagtanggol na naman ang sarili ko. Ang kinagagalit ko ay ang pinsalang dulot ng pabaya at maling pag-uulat na ito sa mga inosenteng tao. Ngayong umaga, alam mo ba kung ano ang kailangan kong gawin? Kailangan kong tawagan ang nanay at tatay ko na nakatira sa Baltimore at sabihin sa kanila ng eksakto kung ano ang sinabi tungkol sa anak nilang babae. Kailangan kong tawagan ang kapatid kong babae. Kailangan kong umupo kasama ang anak kong lalaki at ipaliwanag kung bakit inaatake ang nanay niya sa balita. Pag-isipan mo yon sandali. Kailangan kong ipaliwanag sa isang bata kung bakit may mga taong nagpapakalat ng mga paratang laban sa nanay niya na alam kong hindi totoo. Iyan ang nagagawa ng iresponsableng pag-uulat. Iyan ang ginagawa ng mga pamumulitikang paninira. Ang mga nagkakalat ng mga kwentong ito ay hindi kailangang sumagot sa tanong ng bata. Hindi nila kailangang magpaliwanag sa kanilang mga magulang. Hindi nila kailangang harapin ang mga bunga nito. Ang pamilya ko ang kailangang magtiis sa mga kahihinatnan nito. At bilang nag-iisang babaeng Republican na county executive sa estado ng Maryland, hindi ko maaring balewalain ang timing, ang motibo o ang pattern. Tuwing nagsisimula ng mawala ang mga paratang na ito, mayroong laging paraan ng iba para ibalik ito sa mga balita kahit na walang anumang ebidensya. Hindi ito pamamahayag. Hindi ito pananagutan. Isa itong desperadong pagtatangka para siraan ako. Isa itong desperadong pagtatangka na sirain ang aking reputasyon. Sa huli, desperadong pagtatangka lang ito para ilihis ang atensyon mula sa malaking progreso ng county nitong nakalipas na 3.5 taon. Habang ang iba ay nakatutok sa mga tsismis. Nakatutok ang aking administrasyon sa pagbaba ng buwis, pagpapabuti ng kaligtasan, pagpapatibay ng paaralan, pamumuhunan sa infrastruktura, pagpapalago ng paliparan at pagsulong ng Wicomico County. Ang mga tao sa likod ng kwentong ito ay gusto nilang mailihis ang atensyon ko. Gusto nila akong matakot at manahimik. Hindi nila ako kilala dahil di mangyayari yon. Hindi ako papayag at uulitin ko ito. Hindi ako magpapaapi. Hindi ako magpapasindak. At hindi ko hahayaang hindi masagot ang mga kasinungalingan. Nandito ako ngayon para ipaliwanag sa mga taga Wicomico County kung ano mismo ang sinasabi ko nitong nakaraang 3 taon. Hindi totoo ang mga paratang na ito. Hindi pinakita ang mga litrato dahil hindi naman talaga ito umiiral. Bilang county executive, hindi ako kailanman nagpadala ng hindi angkop na litrato sa deputy o kahit kanino. Iyan ang katotohanan. Katotohanan na iyon 3 taon na ang nakalipas. Katotohanan pa rin yon ngayon. At hulaan mo, katotohanan pa rin yon bukas. Salamat! Umalis si Giordano sa press con nang hindi sumagot sa mga tanong ng reporter. Nang kumalat ang balita, nilapitan ng mga reporter si Sheriff Lewis pero tumanggi siyang magkomento at ibahagi ang umano'y mga liham. Masasabi ko na, ano nga ba, ilang oras lang matapos ang pampublikong pahayag ni Giordano, inanunsyo ng WBOC na natanggap nila ang mga liham bilang bahagi ng kahilingan para sa pampublikong impormasyon at inilatala nila ito. Kaya hinayaan nilang ang mga tao na mismo ang magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. Nakuha mo ang liham na ito na nasa opisyal na letterhead ng Wicomico County, Maryland County Executive na may petsang Setyembre 12, 2024 na tila'y pinadala at nakapangalan kay Sheriff Mike Lewis. Narito ang nilalaman. Mahal na Sheriff Lewis, ako ay formal na humihiling ng imbestigasyon sa umano'y pagpapakalat ng mga pornograpikong larawan ko ng isa sa inyong deputy.
Nakakabahala na may deputy na nagpakalat ng ganong larawan. At lalo pang nakakabahala na inamin mong hawak mo ang imahe. Sinabi mo ito sa isang pribadong mamamayan at grupo sa Annapolis. At dinagdag mong ipinadala ang larawan mula sa government phone sa meeting kasama ang Chief Deputy, State Attorney, Assistant Director ng Administration at ako. Lahat ng ito nang walang pahintulot ko. Wala nung huli nating pag-usapan ng isyong ito. Ang pagkakaintindi ko ay wala pang investigasyon na sinimulan ng kahit sinong miyembro ng iyong command staff, ng iyong mga deputy o ng anumang ahensya sa labas. Noong Pebrero 13, 2024, sinabi mo kay Matthew Leitzel, Deputy Director ng Administration, na ayon sa batas ng Maryland, ang revenge porn ay sakop lang kung may intimate na relasyon sa mga partido. Bagamat tama na walang intimate na relasyon sa amin ng deputy, mali ang interpretasyon mo sa batas ng Maryland tungkol sa revenge porn. Hindi kailangan ng batas na may intimate na relasyon para ipagbawal ang pamamahagi ng tahasang sexual na mga larawan. Walang sinumang miyembro ng Wicomico County Sheriff's Office o ng iba pang ahensya na nagpapatupad ng batas ang may pahintulot na magkaroon ng larawan o video ko na nakalantad ng masailang bahagi o gumagawa ng aktong sexual. Sa tingin ko, may typo dyan. Katalakay nito mamaya sa liham ng sheriff. Hindi ako pumayag na kunan ng larawan o video na nakabuyan niyang ang masiselang bahagi o gumagawa ng sexual na aktong. Hindi ko pinayagan ng kahit sino na ipamahagi ang mga larawan o video ko. Tungkol sa akin na nakabuyang-yang ang aking mga masiselang bahagi o habang gumagawa ng aktong sexual, simple lang ang usaping ito. Either may deputy na nagbahagi ng hubad kong larawan o wala. Kung may ganitong larawan na naibahagi, ito ay isang krimen. Ang ganitong gawain ay paglabag sa batas kriminal ng Maryland. Tingnan ang Maryland Annotated Code Criminal Law, Section 3, 800. At siyang pati na rin ang posibleng mga batas federal. Pag-uusapan natin ito. Ang sinumang deputy na sangkot sa pagbabahagi o pamamahagi ng mga larawang ito ay dapat managot at harapin ang kasong kriminal. Bilang sheriff ng Wicomico County, ikaw ang may pananagutan sa pagpapatupad ng batas dito. Hinihiling ko na mag-request ka ng investigasyon tungkol sa usaping ito. Dahil alam kong may conflict sa inyong opisina at ituloy ang kaso laban sa deputy na responsabil habil may kaalaman ka tungkol sa umano'y krimeng ito. Handa akong makipagtulungan sa anumang investigasyon. Salamat sa iyong atensyon. Ako at ang aking abogado ay umaasa ng balita sa kaso bago matapos ang buwan. House Puso, Julie Giordano, County Executive. Nang kumalat ang chismis at paratang tungkol sa mga liham, sinabi ng mga source sa lokal na balita na pinadalhan si Giordano ng cease and desist letter para pigilan siya magpadala ng hubad na larawan sa mga empleyado ng opisina ng sheriff. At pag-uusapan pa natin yan mamaya. Pero mukhang may ilang detalye na nawala sa pagsasalin dahil ang tugon ni Sheriff Lewis noong Oktubre 4, 2024 na banggit nga ang mga salitang cease and desist. Pero medyo matindi ang dating, okay? Noong Setyembre 30, 2024 County Executive Giordano, natanggap ko ang email ng liham mula sa iyong opisina na ikaw ang sumulat. Kumihili ng investigasyon sa umano'y pagpapakalat ng pornography kong larawan mo ng isa sa aking deputy. Simula ng pag-usapan natin ang pagpapadala mo ng nude selfie sa deputy ko, wala pang nag-request na investigasyon sa posibleng pagkalat ng mga pornography kong larawan na ito. Mga larawan, syempre, na kahit sinong makakakita, ay madaling mapapansin na ikaw mismo ang gumawa, ikaw mismo ang lumika, at sa huli ay ikaw rin ang nagpakalat. Sa ika-4 na talata ng liham mo, sinabi mong walang miyembro ng tanggapan ng sheriff ng Wicomico County o ibang law enforcement na may pahintulot magmay-ari ng larawan ko, nakalantad ang aking masiselang bahagi o habang gumagawa ng gawaing sexual. Sinabi ko rin na hindi ako pumayag na gumawa ng larawan ko na nakalantad ng masiselang bahagi o gumagawa ng gawaing sexual. Hindi ko pinayagan ng sinuman na ipamahagi ang mga larawan ko na nakalantad ng masiselang bahagi o gumagawa ng sexual na gawain. Dapat inisip mo muna bago mo ipinadala ang mga selfie mula sa teleponyo mo. Ayon sa'yo, madali lang ito. Kailangan mo lang pumili, ginang county executive. Bilang saksi sa mga hubad na selfie, handa akong magpatoto kung paano humingi ng paintulot ang deputy na pumasok at isarado ang pinto ng aking opisina. Abang nasa tabi ng mesa ko, ipinakita ng deputy ang maraming hubad mong selfie na malinaw ikaw ang kumuha at ipinapakita ngayon sa cellphone niya. Hindi kailanman ipinasa sa aking cellphone ang mga hubad na selfie na ito. At hindi ko kailanman hawak o naging pag-aari ang mga sarili mong ginawang pornograpikong larawan. Mapapaisip ka rin kung ilan nang nakakita o nakatanggap, baka ikaw pa ang nagpadala
ng mismong mga larawang ito. Hindi ko kailanman sinabi na nakita ko ang video na nagpapakita sa iyo habang sangkot sa sexual na aktibidad. Tulad ng sinabi mo sa ika-6 na talata ng iyong liham, may conflict of interest ako at ang aking ahensya ay hindi kayang mag-imbestiga sa usaping ito. Handa akong humili ng investigasyon kung saan galing ang mga pornograpikong larawan at hubad na selfie na ito. Isusumite ko ang kahilingan sa Maryland State Police o Office of the State Prosecutor. Kapag nagsimula ang investigasyon, posibleng maglabas ng search and seizure warrant para sa personal at government cellphone mo upang magsagawa ng forensic examination at makumpirma kung ang parehong larawan ay galing talaga sa isa sa iyong cellphone o sa dati mong cellphone. Ang mga naburang mensahe, larawan at email ay pwedeng maibalik kahit anong subok mong burahin. Kapag natapos ang investigasyon, hindi mo na maitatanggi sa sarili mong administrasyon o sa mga taga Wicomico County na may mga larawan, text message, phone logs at video na nagpapakita ng iyong mga gawain bilang Wicomico County Executive. Bilang sheriff ng Wicomico County, labis akong nasasaktan at nahihiya na may isa pang opisyal na nagdala ng kahihiyan sa county na aking sinilangan. Mas mabuti ang nararapat sa ating mga mamamayan. Ako at ang aking abogado ay naghihintay ng iyong nakasulat na tugon. Kung anong mga hakbang sa investigasyon ang gusto mong gawin ko para makakuha ng panlabas na ahensya na magsisiyasat sa mga paratang na ito. Mangyaring tumugon sa loob ng 14 na araw. Sabi ka kong naghihintay ng tugon. Salamat sa iyong atensyon. Taos puso. Michael A. Lewis, Sheriff, Wicomico County, Maryland. Sige. Maraming dapat pag-isipan dito, maraming kailangang intindihin. Sobrang nabibigla ako rito. Hayaan niyong ipakilala ko ngayon ang isang espesyal na panauhin. Kasama ko si Daniel Sokowitz, abogado para sa karapatan ng biktima at trial attorney. Marami kang alam dito. Una, Daniel, kailangan kong sabihin, sa tingin ko hindi pa ako nakita ng ganitong palitan ng mensahe sa mga halal na opisyal. Sa palagay ko, hindi ko pa nakita ang pag-uusap ng county executive at sheriff, lalo na hinggil sa mga alegasyon ng revenge porn. Ganito bang palitan ng liham na pabalik-balik? Nakita mo na ba? Hindi, ibig ko sabihin nabasa ko yung liham mula sa sheriff at talagang nakakabigla na ilalagay niya ang ganitong bagay sa sulat gamit ang opisyal na letterhead. Bukod sa pagiging mali ayon sa batas kriminal, absurdo pang sisihin niya ang taong nagsabing biktima siya ng non-consensual pornography, lalo na't ginamit pa niya ang opisyal na letterhead. Ibig kong sabihin, ang nakakabaliw pa dito, kung babasahin mo yung dulo ng liham, nakalagay doon, pakiusap, makipag-ugnayan na lang sa aking pribadong abogado. Kaya malinaw na naiintindihan niya na may mga posibleng kahihinatnan nito. Ginagamit niya ang pampublikong opisina at pribadong abogado para, sa tingin ko, i-harass ang isang biktima ng sexual assault. Pag-usapan natin ito sandali. Sa ilalim ng batas, magsimula tayo sa batas ng Maryland. Kahit na hindi magkarelasyon ng malapit ang dalawang tao, at kahit na ang isang tao ay kumuha ng larawan ng sarili niya, dahil may usapan tungkol sa kung paano raw nakuha ng deputy sheriff ang mga larawan, kung totoo man yon. Pero ano ang katakaran? Hindi mo kailangan ng matalik na relasyon sa isang tao para magsampa ng reklamo sa revenge porn. Hindi mahalaga, pwede mong kunan ang sarili mo ng larawan. Importante ba kung ipinadala mo ito sa iba o hindi? Hindi yon mahalaga. Kaya ang Maryland ay may medyo karaniwang batas laban sa revenge porn. Ito ay kapag may nagpakalat ng mga pribadong larawan na may layuning saktan, guluhin, takutin, bantaan o pilitin ang taong kumuha ng mga larawan. Ngayon, may pangalawang bahagi, isang seksyon na nagsasabing hindi pumayag ang tao sa pagpapakalat at may makatwirang inaasahan na mananatiling pribado ang mga larawan. Walang sinasabi sa batas na dapat ang tumanggap ng larawan ay siya mismong pinadalhan o nilalayong makatanggap. Hindi nakasad dito na siya lang ang dapat tumanggap at pagkatapos ay magbahagi ng mga larawan. Hindi mahalaga kung bakit mo kinuha ang mga larawan. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung kanino mo iyon ibinahagi. Ang pagbahagi ng mga larawang ito nang wala kang pahintulot at may intensyong saktan ka ay dahilan kaya ito ay krimen. Hindi nawawala ang makatwirang inaasahan mong privacy kapag ipinadala mo ang larawan sa iba. Ang argumento, inilabas mo na. Hindi mo na pwedeng sisihin ng iba sa mangyayari. Maari may nagnakaw nito mula sa device mo, sa cloud, o sila mismo ang nagpadala ng mali. Yung ideya na kapag ikaw ang nagpadala,
Wala ka ng karapatang magreklamo na biktima ka ng kahit ano dahil inilabas mo na ito. Hindi yun totoo. Tamayan ng 100% kung hindi, magiging walang saysay ang mga batas na ito. Parang katulad ito ng maling paniniwala na hindi maaaring gahasain ng isang asawa ang kanyang misis. Ang simpleng katotohanan na kasal ka sa isang tao ay hindi nangangahulugan na pumapayag ka agad sa pakikipagtalik. Ang simpleng pagbabahagi mo ng iyong pribadong larawan sa isang tao ay hindi rin nangangahulugan na pumapayag kang ipakalat ito sa buong mundo. May itatanong ako sa'yo. Kapag binanggit nila ang isang posibleng federal na krimen, yun ba ang takedown act? Oo, yun nga. Kaya nung ipinadala ang liham na ito, wala pang umiiral na federal na krimen noon. Kaya marahil ang tinutukoy nila ay ang civil statute na naging epektibo na 15 USC 6,851 na nagpapahintulot lamang ng civil na demanda. Kamakailan naipasa ang Take It Down Act na ginagawang krimen ang pagbabahagi ng larawan ng iba ng walang pahintulot. Ano bang nangyayari dito? Kasi may palitan ng mga liham mula pa noong 2024. Ngayon lang namin ito narinig. Anong nangyari nitong 2 taon? Parang umiinit na ang sitwasyon at may usapan na gusto ninyong mag-imbestiga. Sige, magkakaroon ng search warrant para sa mga telepono ninyo at palitan ng sagot. Sa tingin mo, ano ang nangyari sa nakaraang 2 taon? Sa tingin ko, kailangan nating tingnan ang tugon na ito simula sa ulat tungkol sa krimeng nangyari na iniulat ni Sheriff Lewis. Yung konsepto na isusulat mo na, sige, naging biktima ka, pero ngayon binubuksan nito ang pinto para sa akin o ibang politikal na tao sa komunidad para magkaroon ng access sa lahat ng personal mong kagamitan at nabura mong impormasyon. Isa itong pananakot at hindi tama. Hindi talaga ito sinasabi niya at hindi rin ito tama. At hindi rin ito ang dapat sabihin ng sinumang sinanay na kumatawan sa mga biktima o magtrabaho sa pagpapatupad ng batas para sa mga biktima ng sexual na pag-atake. Hindi ito dapat sabihin sa isang taong naghahain ng ulat at nagsasabing biktima siya kahit hindi pinaniniwalaan ang mga paratang. Sa maraming estado, may dahilan kung bakit sa karamihan ng mga estado ang pagpapakalat ng masiselang larawan ng isang tao nang walang pahintulot niya ay itinuturing na sexual na krimen. Ito ay hinahawakan ng mga espesyal na sinanay na pulis sa lungsod ng New York. Hinahawakan ito ng SVU katulad ng nakikita mo sa palabas sa telebisyon. Ipinasa ang civil statute sa federal na antas sa ilalim ng Violence Against Women's Act dahil kinilala ang pagpapakalat ng pribadong larawan ng walang pahintulot bilang sexual na pang-aabuso. Ngayon, may sheriff na nagsasabing, ayos lang yon, pwede kang magulat pero sisirain nito ang buhay mo. Yon ang ibig niyang sabihin sa tao. Hindi ko maintindihan paano magkakatiwala ang publiko na seseryosohin ang kanilang reklamo kung may Sheriff Lewis na handang isulat ito at ipadala sa biktima. Ngayon, ano nang nangyari mula noong 2024 sa kasamaang palad para naging panakot pa nga ang liham na ito kay Sheriff Medford? Wala pa tayong naririnig na investigasyon. Posible na pinili ng county executive na huwag ituloy ang proseso ng pagsasampa ng reklamong kriminal. At mukhang lumabas lang ang mga liham na ito bilang resulta ng isang FOIL request kalaunan. Bilang tugon sa kanyang aktwal na pagtanggi ngayon na kailanman ay hindi naman talaga nag-exist ang mga larawang ito. Matibay ang paninindigan niya sa press conference na hindi siya nagpadala ng hubad na larawan bilang county executive. Hindi ko matandaan kung ganun siya katindi sa pagsasabing hindi niya kailanman kinuna ng mga yon. Pero naisip kong interesante na nagdao siya ng press conference na yon. Anong masasabi mo tungkol doon? Sa tingin ko, sa kasamaang palad, may stigma pa rin sa lipunan para sa mga taong kumukuha ng pribadong larawan ng sarili. Ang pagtukoy niya sa mga larawang ito bilang pornograpiko sa kanyang unang liham ay nagpapakitang may kahihiyan itong kaakibat at naniniwala ang mga tao na maaring makaapekto ito sa iyong karerang pampulitika. Napatunayan na nating naapektuhan ang karera ng mga politiko kapag lumalabas ang ganitong issue. Sa tingin ko, malaking bahagi nito ay may kinalaman sa posibleng kahihiyan na kaakibat ng pagiging nasa isang tiyak na edad at patuloy pa rin nagbabahagi ng ganitong mga larawan, pati na rin ang pagtanggap ng lipunan tungkol dito. Sa panahon ngayon, sa kasamaang palad, parang normal na lang na sa unang date o parang second base ay may magbabahagi na agad ng kanilang mga pribadong larawan. May antas ng tiwala na umiiral at kaya naman maraming batas ang naipasa tungkol dito. Kaya naniniwala ako na bahagi nito ay ang kanyang pagsubok na protektahan ang tingin niya sa kanyang reputasyon. Hindi natin alam kung paano nakuha ng sheriff ang mga larawang ito kung talagang may ganoong mga larawan nga, bagaman mukhang posible iyon.
Maraming paraan kung paano nakakakuha ng mga larawan ang mga gumagawa ng krimen mula sa mga device ng isang tao, maaaring sa pamamagitan ng pag-hack o kaya naman sa tulong ng ibang tao. Nagkaroon kami ng kaso sa New Jersey kung saan may taong nakakapasok sa mga telepono ng mga katrabaho niya, nagpapanggap na naka-lockout siya, saka ipinapadala sa sarili niyang telepono sa pamamagitan ng airdrop ang maseselang larawan ng ibang tao at ibinabahagi ang mga ito online. Hindi pa rin namin alam lahat ng detalye. Sasabihin ko rin na ang probisyong ito sa batas kriminal ay sadyang napakalimitado ang saklaw. Maaring nang ibahagi ng deputy ang mga larawan sa sheriff, wala siyang intensyong manakit. Ginawa niya ito siguro para lang magyabang na nasa kanya ang mga larawang iyon. Sa kabila ng lahat ng yan, hindi nito ginagawang tama ang ginawa at hindi rin ibig sabihin na dapat mahiya si Giordano sa nangyari sa sitwasyon ito. Tingnan mo, may mga paratang. Sinusuri namin ang totoong nangyari. Sa tingin ko, mahalaga ang bahaging ito ng liham. Inamin mong may ganung larawan ka. Binanggit mo ito sa isang pribadong mamamayan, isang grupo ng mga individual sa Annapolis, kung saan idinagdag mo pa na ang larawan ay naibahagi mula sa isang government phone. Sa isang meeting kasama ang Chief Deputy, State's Attorney, Assistant Director na Administration at ako, lahat ng yon nang wala akong paintulot, napaisip ako kung paano niya nalaman ito. Ibig kong sabihin, kung totoo nga lahat ito na nagkaroon siya ng mga pag-uusap na ito. At saka, sinabi niya na hindi siya mismo ang may hawak ng larawan. Alam mo yon, sinabi niyang ipinadala lang sa kanya yon. Paano mo sa tingin nalaman niya o di umano'y nalaman niya ang tungkol sa mga pag-uusap na ito? Tandaan na mahilig mag-usap ang mga tao, lalo na sa maliliit na komunidad at partido, kahit tungkol sa maliliit na bagay. Walang duda sa isip ko na kahit papaano ay nakarating ito sa kanya sa pamamagitan ng isang tao na naroon mismo noong panahon na yon. O kaya naman ay may mga tsismis na kumalat habang nangyayari ang lahat. Kaya naniniwala akong nakuha niya ito mula sa ikatlong tao na may sariling alam o base lang sa tsismis. Ibig ko sabihin, ganyan naman talaga kadalasan kung paano nalalaman ng mga tao ang tungkol dito. Nalalalaman lang ba natin ito ngayon dahil sa politika, dahil panahon ng eleksyon? O sa totoo lang, nabasa ko ito at sinabi ko na dapat magkaiba sila ng partido politikal. Yun ang pananaw ko, pero mukhang pareho pala talaga sila ng partido. Pero ito, siguradong politika ito sa pinakamalakas na anyo. Di namin nila pareho ang opisyal na letterhead para magpalitan ng liham tungkol sa pribadong usapin, pero politika pa rin ito. Ayon sa ulat ng WBFF sa Baltimore, mas maaga ngayong taon, sinabi ni Wicomico attorney and Illuminati, grabe ang apelido, Andrew Illuminati, sa kanilang investigative team na hindi ilalabas ng county ang mga liham na ito dahil, ayon sa kanila, ito raw ay hindi makatarungang paglabag sa personal na privacy. Sabi rin nila, parte raw ito ng record ng investigasyon. Pagkatapos nitong Miyerkules, iniulat ng WBFF na tila nagbago ng isip si Illuminati. Dinalabas ang mga record dahil sa pampublikong interes, ayon sa liham kay WBFF reporter Gary Collins. Kumpirmado ng sheriff na walang aktibong investigasyon na isinasagawa ng kanyang opisina at ang usapin ay hindi pa naipapasa sa ibang ahensya para imbestigahan. Bukod dito, dahil sa atensyong dulot ng kwento ni Ginoong Collins, naging pampublikong usapin ang mga record. Kinumpirma ng sheriff na walang preservation notices na ipinadala sa cellphone companies. Walang nalalamang ebidensyang umiiral pa ang mga larawan o cease and desist letter o anumang iba pang liham mula sa sheriff na nag-uutos sa county executive na itigil ang pagpapadala ng semi-hubad, hubad o pornograpikong larawan sa mga deputy, ayon kay Ginoong Collins. Daniel, ano masasabi mo sa desisyong baguhin ang direksyon at ilabas ang mga sulat na ito? At ano ang masasabi mo tungkol sa dahilan sa likod ng paggawa nito? Hindi ako naniniwala na mayroong anumang batas na dapat nagprotekta sa paglalabas ng mga sulat na ito. Malino na ginagawa ito gamit ang letterhead ng ahensya. Walang palatandaan na may investigasyong binuksan. Naunawaan kong ito ay pribadong usapin, ngunit ginamit pa rin ng mga partido ang letterhead ng opisina ng county executive at ang letterhead ng opisina ng sheriff. Sa tingin ko, may pampublikong interes sa palitan ng mga pahayag. At sa totoo lang, sa tingin ko, dapat may pampublikong interes din sa tugon mula sa opisina ng sheriff. Kung ako ang masusunod, dapat sinabi ni County Executive Giordano na naging biktima siya at gusto niyang marinig ang kanyang kwento para maiwasan ring mabiktima ang iba. Kasi kung ganito tinatrato ang isang county executive, hindi ko maisip kung paano tinatrato ang mga ordinaryong mamamayan o mga karaniwang tao kapag pumapasok sila sa presinto at humaharap sa opisina ng sheriff sa panahong ito. Ang isa pang nakakaintriga tungkol sa timing ng lahat ng ito, noong 2024 ay parang noong Pebrero pa,
unang inilabas ang mga larawan. Dahil sa liham ni County Executive Giordano, sinabi niya na noong Pebrero 13, 2024 ipinaalam sa kanya na ayon sa Maryland Revenge Porn Statute, kailangan mayroong intimate na relasyon. Pero ang mga liham na ito ay mula Setyembre at Oktubre. Maliwanag na may nangyari sa loob ng 6 hanggang 8 buwan na nagtulak sa kanya na mag-follow up ng dagdag na investigasyon. Iyan ay isang kawili-wiling punto. Tingnan mo, ayon sa ulat ng Baltimore Sun, si Executive Giordano at Sheriff Lewis ay matagal nang may hindi maganda o magaspang na ugnayan sa trabaho. Ayon sa ulat, sinabi ni Sheriff Lewis sa Sun, Hindi laging maganda ang relasyon ko sa county executive nitong 1.5 taon. Pareho kami nagsikap magkaayos para sa ikabubuti ng Wicomico County. ayon sa ulat, nag-text ang investigative team ng WBFF Spotlight on Maryland Kay Giordano, para tanungin kung nagkaroon siya ng sexual o ibang matalik na relasyon sa sinumang miyembro ng Wicomico County Sheriff's Office. Ayon sa ulat, Nag-text si Giordano ng tapos na ang usapan. Wala nang sisay makipag-usap pa. Hihintayin ko na lang sagot ng mga abogado. By the way, off the record lahat ng usapan natin dito. Tinutulungan lang kitang makita ang buong larawan, pero mukhang hindi sulit oras ko. nang mag-reply ang Spotlight on Maryland na hindi sila pumayag maging off the record, Ayon sa ulat, sinabi ni Giordano, masasagot sa mga liham ang lahat ng tanong mo. Ano ang masasabi natin dito? Nakikita ko ito bilang paglabag sa privacy. Kung si Giordano ay may sexual na relasyon sa kahit sino sa departamente, hindi na yon pakialam ng iba dahil pribado yon. Walang duda na naniniwala siyang may mga larawan niyang pribado na siya mismo ang kumuha ay naipamahagi ng walang pahintulot sa loob at labas ng opisina ng sheriff. Oo, may mga protocol na dapat sundin kapag nakikipag-usap sa media tungkol sa off-the-record at dapat malinaw ang kasunduan ng magkabilang panig. Tama ba ang tanong nila? Maaring mausisa sila, pero sa tingin ko, mas maingat sana kung paano nila siya tinanong. Naiintindihan ko kung bakit iniisip niyang lumalabag lalo sa privacy niya. ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Walang anong mangyayari sa kasamaang palad. Naniniwala ako na dahil nangyari ito noong 2024, posibleng may statute of limitations na. Kung merong anumang kriminal na gawain sa simula pa lang, may posibilidad ng isang civil lawsuit laban sa sheriff na unang nagbahagi o sa deputy na unang nagbahagi ng mga larawang ito. Walang civil tort na maaari mong isampa laban sa isang tao na tumingin lang ng mga larawan. Ibig kong sabihin, pinoprotektahan iyon ng First Amendment. Kaya kahit tumingin si Sheriff Lewis sa mga larawan, hindi siya pwedeng managot dahil lang sa pagtingin niya. Pero maaari siyang managot kung siya ang unang nagpalabas ng mga larawang iyon. Sa tingin ko, magkakaroon pa ng palitan ng opinyon dito. Naniniwala ako may mga bagay pa tayong hindi alam at umaasa ako para sa kapakanan ng lahat sa county. Sana seryosong pag-aralan ng mga pulis kung paano nila hinarap ang sitwasyong ito at isipin kung paano dapat tumugon sa normal na sitwasyon dahil ganitong tugon ay ang nagtutulak sa mas marami pang biktima na lumantad, kaya nilika ang mga batas na ito. Oo, kakaiba talaga ito at napaka-publiko na. Daniel Sokowitz, salamat sa oras mo at pinahahalagahan ko ito. Salamat sa pag-imbita mo sa akin. At iyan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar mga kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Panurin kami sa Peacock ng NBC. Sundan ako sa X, Instagram at panurin ang News Nation show ko na Jesse Weber Live. Lunes-Biyernes, alas 11 ng gabi Eastern. Hanggang sa muli mga kaibigan.